Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at lahat tinutunan para sa daily devotion na pinamagat ng Remember God's Faithfulness. So yung scripture natin ngayon is Psalm chapter 77 verses 11 to 12 and sinasabi na, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Aking gawin na mga gawa ng Panginoon. Oo, ang aking alalahanin, mga kahanga-hangang gawa mo noong unang panahon. Ako'y magbubulay-bulay sa lahat ng mga gawa mo. Magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. So, yung teaching natin ngayon, or yung katuruan natin ngayon is, number 1, God sometimes seems distant. So, meaning, may mga pagkakataon na tila hindi natin nararamdaman yung presensya ni God, no, lalo na sa mga panahon ng pagsubok, problema dumaring sa atin. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na iniwan niya tayo, na wala siyang pakialam sa atin. Nananatili siyang kasama natin kahit hindi natin siya nakikita. Pero, pinaparamdam niya naman yun sa ibang instrumento na, kumbaga gumagamit siya ng ibang instrumento para ipadama sa atin yun. Next, remembering the past helps secure the future. So, sinasabi dito na ang pagbalik tanaw sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay ay nagdudulot ng lakas ng loob at katiyakan na tutulungan tayo sa hinaharap. So, yung mga past daw po natin ay pagbabalik sa ginawa ni Lord Jesus Christ sa ating buhay is nagdudulot yun ng lakas ng loob. Kumbaga, yung past natin parang learnings, ganun, na pwede mo siyang gamitin para hindi ka pang hinaan ng loob. So, remembering the past helps secure the future. And lastly is, the Bible is God's record of faithfulness. So, sinasabi ito na ang mga kwento sa Biblia ay nagpapatunay ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa mga tao noon, na siya rin gagawin niya sa atin ngayon. So, the Bible is God's record of faithfulness. So, bilang application, number 1, remember, God's presence is not about feelings. So, meaning, hindi natin kailangan maramdaman ang Diyos para masabi natin nariyan siya sa tabi natin, no? Nariyan siya kahit sa tahimik o mahirap na panahon. Halimbawa na lang nito na kapag nagdarasal ka at tila walang sumasagot sa dasal mo, huwag ka mag-alala kasi minsan sinusubok lang ni Lord yung pananampalataya natin. Manatili tayo sa paniniwala kahit hindi mo madama yung kanyang presensya. Ito niya sinabi ko, kahit hindi natin madama yun, may gagawin siyang paraan or instrument na ayun yung maging sagot or ayun yung maging response niya sa'yo. So, remember, God's presence is not about feelings. Next, remember God's past faithfulness. So, meaning, kung paano siya naging tapat sa atin noon, ganun din siya ngayon. Na ang pag-aalala sa mga nakaraang pagkapala ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pag-asa sa atin. So, halimbawa na ito kapag kailangan mo ng lakas sa mga problema mo, isipin lang yung mga pagkakataon na inahan ka ni Lord Jesus Christ sa nakaraan mong nangyari or sa nakaraan mong buhay, no? Ang mga alaalang ito ay bibigay sa'yo ng lakas ng loob. Ayun nga, tulad sabi ko, yung mga nangyari sa'yo noon, yung mga experience mo noon, learning siya. Hindi siya yung parang dumaan lang talaga. Learning siya para matuto ka. So, let's remember God's faithfulness. And lastly po is, remember God's work as recorded in the Bible. Meaning, ang mga kwento sa Biblia ay gabay sa atin. No? Siya nagagabay sa atin. Pinapakita nito kung paano kumikilos ang Diyos sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Halimbawa, kung nahihirapan ka sa isang desisyon mo, basahin mo yung kwento ni Solomon na humingi ng katarungan sa Diyos. Marami tayong matutunan mula sa mga karakter sa Biblia at sa kanilang mga karanasan. Yes, agree ako dito na kahit sa lahat ng karakter is may matututunan ka, no, may mga katangian sila na may kita mo rin yung sarili mo doon. And basically is talagang matututo ka, no? At parang kapag nahirapan ka talaga mag-decision, Bible lang talaga. Hanap ka doon, is di mo alam, sinasagot na pala ni Lord at ng Bible yung mga problema mo or mga kasagutan o mga katanungan mo sa buhay. So, ayun lang. Remember God's work as unrecorded in the Bible. So, ayun yung aking natutunan sa daily devotion na may matutunan kayo, may share sa iba at share ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.